Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, mapagpalang araw po, kaibigan. Nawad at nam kayo ng ating Panginoon ng kanyang salita na sa kalagayang mahayos ang inyong lagay. Sa inyong panonood ng aking munting video, nawad at nam kayo ng buhong kasiyahan, kasiglahan ng malaking kagalakan. Po, sakali man kayo'y nagdaranas ng kahirapan, kabigatan sa buhay, patuloy kayong palakasin ng Diyos at patatagin. Kung kayo naman po ay mayroong mga iba't ibang klaseng karamdaman, pagagalingin kayo ng Diyos. Po, God is good all the time. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sa oras pong ito, patnubayan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang siya pong magpatnubay sa amin, gumabay sa amin, magpatotoo sa amin, ayon sa iyong mga turo at aral, ayon sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, ang mga tao, likas na naghahanda ang tao. Mapamayaman man, mapamahirap man, halos nasaksiyan ko na po, na likas pong mapaganda ang tao. Sukdulan mangutang po sila, makapaganda lamang. Wala na pong pinipili ang tao. Birthday, kung ano man, yung mga binyag sa simbahan, kasalan, kumisa sa mga pagdiriwang ng patay, o araw ng mga patay, birthday ng mga patay, palaging may handahan. Hindi po sila nagsasawa na maganda. Pero maganda po ang ating tatalakayin, yung paghahandang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, dahil si Jesus ang nagtuturo, mas maganda yung kanyang turo. Di nyo po ba alam, hanggang sa paghahanda, tinuturuan tayo ng Panginoong Yesus sa ating gagawin? Siguro po, kayong mga nanonood ng video ito, siguro baka itanong nyo rin sa inyong sarili. Meron palang itinuturo ang Panginoong Yesus tungkol sa paghahanda? O wala kayong knowledge? Basta ang alam nyo, naghahanda kayo. Usually, ang naghahanda po ng pagkain, sila po yung nagpapakain. Meron po nakalagay sa Biblia ang magandang instruction na dapat natin tandaan. Itong instruction na sinasabi ng Panginoong Yesus tungkol sa iyong paghahanda. Kung maghahanda ka. Ganon lang po kasimple yun, Babasahin po natin yung epistola dito sa libro ng Lucas. Ayon po sa Biblia ng mga pastor, dito po nakasulat, Biblia ng mga pastor po yan, Poimen. Tawag sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ewan ko po, yung inyong mga pastor na kakilala, kung tinuturo nila ito. Ewan ko kung tinuturo nila. Sa akin pong matagal na pakikinig sa mga pastor, wala ko na narinig tungkol sa paghahanda. Po? Yan. Ang narinig ko, may mga pastor na pag malapit ang birthday nila, ibinabandila nila, ay birthday ko sa ganito.
gumagawa siyang alibay, pero ang totoo nun, pinopromote niya ang kanyang kaharawan. Ganito po yung isang pastor na narinig ko. O, pa-birthday nyo na lang sa akin, dumalo kayo ng malaking gawain sa ganito. Yon. Ang pinopromote niya, dumalo na lang kayo sa malaking gawain ng simbahan. Yan ang ipa-birthday ninyo sa akin. O hindi po ba parang alibay yan? Pero ang totoo nun, bagamat may totoong event sa church, bakit kailangan sabihin niya, ipa-birthday nyo na lang sa akin? Ba't hindi niya sabihin, umating kayo ng church gathering o event sa ganitong araw, sa ganitong petsa? Pwede naman pong diretsong sasabihin ng ganon. Bakit sasabihin pa, ipa-birthday nyo na lang sa akin? So maliwanag, meron siyang konting alibay, pero ang totoo nun, birthday ko sa ganon. Ibig lang sabihin, pahingi ng regalo. Sa isang banda po, sa ibang mga simbahan, nakarinig din ako sa radyo, sa FEBC, na sabi ng pastor, kapag ang isang pastor, sabi niya, sinasabi niyang birthday niya, ibig sabihin, pahingi ng regalo. Dapat pala, hindi mo binabanggit ang birthday mo. Ngayon, kung maalala man ng mga taong simbahan na birthday mo pala, na kusa kanilang bigyan ng regalo, pa-birthday, mas maganda kesa naman sa kusa mong sinasabi, meron tayong malaking event sa ganitong lugar, umattend kayo, ipa-birthday nyo na lang sa akin yan. Ibig lang sabihin, birthday ko kasi. Ibig sabihin, kung pakikinggan mo yung pastor nagsalita sa FEBC, ang sinasabi niya, ang pastor na yan, umiingi siya ng regalo. Hindi siya makapagantay ng magkusa yung magbibigay, kundi inuuna na niya ang mga tao na birthday ko. Ano po? Paghahanda yun. Yung iba naman po, sinasabi nila, birthday ko sa ganito, welcome pa yung lahat. Yun diretso ang sinasabi niya, welcome pa yung lahat. Nagluto ako, naganda ako ng konti. Welcome ang lahat. Siyempre, pupunta ka ba ron nang wala kang dala kahit anumang regalo? Siyempre, nahiya ka naman. Kung ganun ang dialogue ng pastor, magdadala ka kahit anuman. Kaya yung iba, hindi na lang pumupunta kasi nga wala silang dalang regalo. Kaya iba rin po yung huwag mo nang ikwento yung birthday mo. Upang sa ganon, wala na lang ganon parang interpretasyon. Kung sakali may makahalala, okay lang, naalala, birthday mo. Sa kabila nang wala ka naman sinasabi. Ako po, matagal na rin ako nagsishare ng Word of God. Kung minsan tinatanong nila sa akin, Pastor, kailan ang birthday mo? Kahit hindi pa po nakalipas, ay nakaraan na ako. Hindi ko talaga sinasabi yung eksakto kong birthday. Kasi para wala silang malaman. Sabi ko, nakaraan na po, tapos na eh. Yan. Kahit napaparating yung birthday ko, sinasabi ko po, ay nakaraan na ako. Ayaw ko kasi yung parang, pag tinanong ka, kailan ang birthday mo? Sa ganito. Parang naghahangad ka na pagdating ng kaarawan mo, kailangan meron kang birthday gifts. Kaya kung minsan po, dumarating yung kaharawan ko, nasa bahay lang ako, hindi ako lumalabas.
Ano po? Kasi, bata pa lang ako, talagang ayaw ko po yung regalo. Yun nga pong pagbati lang ng happy birthday. Meron ako sariling salita diyan. Kahit pabiro lang, meron po talaga nakakaalala sa birthday ko. Sabi nila, happy birthday, Brother Manny. Pabiro ko naman sagot, paano naman ako magiging happy? Wala naman kayong binibigay na pampahappy. Basta binabati nyo lang akong happy birthday. Paano sasaya yung birthday ko? Kung puro na lang kayo greetings o pagbati ng happy birthday. Seryoso ako. Pero yun, sa akin hindi ako seryoso. Ano ko yun eh. Paraan ko yun. Tapos hindi sila kumikibo. Ah. Pag ako naman po, ang meron akong alam na birthday, hindi ko po siya sinasabing happy birthday. Kung ako nga, ayoko nababati ng happy birthday. Sinasabi ko po, God bless sa iyo, brother. God bless sa iyo, sister, sa iyong araw ng kaharawan. Yun po sinasabi ko. Na may bless sila ng Diyos sa kanilang kaharawan. Hindi yung bumabati ka na lang ng happy birthday. Lalo na sa panahon natin kultura. Pag binati mo ang isang tao ng happy birthday, parang sinasabi mo, pakainin mo ako ng handa mo. Yun ang totoong kahulugan nun. Siyempre, pag binati kang happy birthday, naiya ka naman na hindi mo sila niyayan. Ako po, likas na hindi po ako mapaganda. Kaya lagi ko sinasabi, ang aking batas, simple lang. Huwag kayo nga babati ng happy birthday sa isang may kaharawan nang wala kayong binibigay na pampahappy. Yun ang aking sinasabi. Natatawa sila. Nasisyak sila. Pero yung pagbabati kayo, magbigay naman kayo pampahappy ka ako. Nakangiti na ako. Matatawa sila. Ikaw talaga. Ganun na lang ang may sasagot nila. Kaya pag dumarating yung birthday ko, yung nakakaalala, hindi nila ako mabati-bati. Bakit? Yun nga, sabi ko, yan ang aking batas. Bago ka bumati ng happy birthday sa isang tao kako, ibigay mo muna yung regalo mo, yung pampahappy. Then pagkatapos mong inabot yung regalo, ang kasunod, batiin mo siya ng happy birthday. Paano siya magiging masaya sa kanyang kaharawan kung wala kang binibigay na pampahappy? Di po ba? Pag-aralan nyo lang yung salita ko. Baka meron kayong mapulot. Ano po? Yan. Kaya ang ating tatalakayin, hindi po birthday, kundi tungkol sa paghahanda. Pagkain. Ano man season yan? Kung maghahanda ka, mas maganda sundin mo yung turo ng Panginoong Yesukristo. Dito po sa nakasulat po yan, sa libro ng Lucas 14:12. Sinabi naman ni Jesus sa naghahanyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kapitbahay, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Dahil aanyayaan ka rin nila. At sa gayon ay nasusuklihan ang iyong ginawa. Kita mo po, hindi po ba ang natural ng Pilipino, pag birthday ng isang tao, anong iniimbita niya? Membro ng pamilya, kapitbahay, kakilala.
Di po ba ganon? Pero sabi ng Panginoong Yesus, pag sila rin ang maghahanda, sinusuklian ka lang nila sa iyong ginawa sa kanila. Pag-imbita sa handahan. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Ulitin ko, 14:12 ng Lucas. Tungkol po sa naghahanda ito, Sinabi naman ni Yesus sa naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, number 1, kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Yan po sabi ng Panginoong Yesus, napakaliwanag. Wag daw po. So, kung ang intention mo, maganda ka, tatawagin mo yung kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, na sila man ay naghahanda, inanyayahan ka, huwag ka na lang maganda. Or kaya, huwag ka na lang kumain kapag inaanyayahan ka nila. Kung maghahanda man, Yun po ang turo niya, Turo ng Panginoong Yesus yan. Hindi po ako, binasa ko lang ang sabi niya. Itong maganda. Dito po sa Lucas pa rin, sa 14:13. Ito po, pakinggan niyong maigi. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, aanyayahan mo ang mga maiirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kaya mong gawin yung kaibigan? Halimbawa, may pananampalataya ka kay Jesus. Pag sinabi may pananampalataya ka kay Jesus, may paniwala ka sa Kanya. Pero ang utos ni Jesus sa iyo, kung maghahanda ka, sabi niya, mag-imbita ka. Pero ang iimbitahin mo ay anong klaseng tao? Anong sabi niya? Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahirap, taong mahirap. Hanapin mo sila. Silang imbitahin mo. Mga lumpo. Mga pilay. At mga bulag. Mga PWD dito. PWD. Yung yung mga lumpo, member ng PWD at person with disability. Mga pilay. Mga bulag. Dapat pala, pag naghahanda ka, yung kapitbahay mong maiirap, alam mo naman kung sino yung maiirap mong kapitbahay. At yung mga kapitbahay mong PWD o person with disability, sila ang anyayahan mo, sabi ng Panginoong Yesukristo. 14, binasa natin. Basahin natin yung 15. Ang binasa natin, 13 pala, 13. Subalit kapag ikaw ay naghahanda, yan. Lucas 14:13 yan Ang babasahin naman natin ngayon, Lucas 14:14. Bakit yung mga maiirap na tao at mga PWD ang pinaanyayaya ng Panginoong Yesus sa iyo kapag ikaw ay maghahanda? Basahin natin ang resulta o sagot dito sa verse 14. Lucas 14:14. Ano po sabi ng Panginoong Yesus?
Kapag ganito ang ginawa mo, oh, ano yung ginawa mo? Naganda ka at naganyaya ka ng ano, mga taong mahihirap. Oh, lumpo, pilay, mga bulag. Kapag ganitong ginawa mo, sabi ng Panginoong Yeso, kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklihan ang ginawa mo, yung pagpapakain. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Yung gagawin mo pala ay matuwid sa paningin ng Diyos. So, ibig bang sabihin, pag naganda ka, inanyayahan mo yung mga mayayaman? O yung may kaya sa buhay? Sabi niya sa 14:12 ng Lucas, sinabi naman ni Jesus sa naghahanda sa kanya o naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o yayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Dahil aanyayain ka rin nila at sa gayon ay nasuklihan ang iyong ginawa. Wala palang blessing. Kahit nagahano kagarbo palang papakain mo, kasarap, karami. Kung ang ginawa mo, yun nakasulat sa Lucas 14:12, wala palang ganti yun mula sa Diyos. Kasi yung ginawa mo, susuklian lang din nila. Parang ganito, nag-imbita ka, sa susunod, ikaw naman ang iimbitahin. Tapos yung isa mong kapitbahay, iimbitahin ka na naman. Sa susunod, yung isa mong kapitbahay, iimbitahin ka. Bakit? Iniimbita mo kasi sila sa iyong paghahanda. Ganon ang parang circle lang. Yung 5 magkaibigan, kada magkakaroon ng selebrasyon dyan, kayo lang lagi ang magkakasama sa andahan. So, wala palang ano yon. Wala pang blessing yon mula sa Diyos. Pero kung ang naganda ka, maliit man o malaki, ang iyong inihanda, at niyayaya mo yung mga mahirap, at saka yung mga person with disability, anong sagot ng Panginoong Yesus? Napakaganda. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, ibibless ka pala. Yung blessing ng Diyos, ang Diyos po, sabi niya, ituloy muna natin, kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklihan ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Gagantimpalahan ka pala ng Diyos. At least sa Diyos magmumula yung gantimpala. Di po ba napakaganda yan? Kaya maraming mga tao nagsasabi, kuno, na sila daw ay mga Kristiyano. Sila daw ay maka-Diyos. Kesyo sila daw ay ganito. Pero magtataka ka, pag merong mga may kapansanan na palapit doon, tinataboy. Ano sila? Ay, mabaho ka, alis ka rito. Sa mga restaurant, karinderya, malimit makita ko po, o kayo mismo, nakikita nyo siguro, may mga pulubi, doon madumi. Talagang pulubi po eh. Taong kalsada, taong grasa. Kumisan po, di ba tinataboy sila?
Sana pagka ganun pala, ang gawin mo, huwag mo silang itaboy. Manapa, pakainin mo na lang sila. Halimbawa, meron kang karinderya. Meron mga lumapit sa iyo na gano'n ang mga itsura na talagang ano sila, yagit kung tawagin. Alam niyo po, yung iba nung ginagawa, yung tira-tira ng mga customer sa lamesa, kinukuha po nila yun. Kinakain nila. Pero yung iba pa na, yung iba sa mga karinderya o restaurant, imbis na ibigay doon sa mga pulubi, pinagtatabuyan pa. Mas gusto po nilang itapon sa basura yung tirang kanin, tirang ulam, kesa sa ibigay doon sa mga lumapit na mga pulubi. Oh. Eh di ngayon, meron po kayong natutunan. Kaya ako, sabi ko, halimbawa, meron pulubi lumapit, sa akin na lang po ito, pagkain ko po. Eh dagdagan mo kaya, at saka mo siya paupuin, pakainin mo siya. Di kaya mas maganda yon? Ah. Ay ano, gawin natin padron yung sinabi ng Panginoong Yesus. Ano po? Kung may-ari kang karinderya o may-ari ka ng restaurant o basta kainan na meron lumapit pong mga beggar, tapos palad, pakanin mo sila. Bakit? Gaya mo rin sila eh. Alam mo, ganito lang yung kaibigan kasimple. Tanong ko sa inyo, ano? Kayong mga nanonood ng video ito. Sino po bang gumawa ng tao? Hindi po ba ang Diyos? Ayon sa Genesis 1:26-27. Oh, lahat tayo ginawa tayo ng Diyos. Walang hindi ginawa ang Diyos sa atin. Ganito po nakalagay, ano? Sa Kawikahan. Tingnan po natin, ano? Basahin po natin. Ito. Kawikahan 14. 21. Ito po. 1:14, 21. Ang sabi niya ay ganito. Ang umaamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Kaya kung minsan po may mga tao pag nakagawa sila ng mabuti sa kapwa, masaya kanilang pakiramdam. Sa 31, ang umapi sa mahirap ay umaamak sa may kapal. Ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Very proud ka kapag gumagawa ka ng tulong. Ayan po, ano? Sabi niya, Chupi, alis kayo rito, mabaho. Paghamak. Ikaw pala ay gumagawa ng masama. Dahil sa iyong inugali. Ano po? Kaya kung may pag-ibig ka sa Panginoong Yesus, sundin mo siya. Ikaw na mahilig maganda, hanapin mo yung mahirap, yung mga PWD. May kapansanan.
Ano po? Ngayon, baka magtanong kayo, saan ako maghahanap niyan? Ayan. Sa tabi-tabi lang po. Di kung gusto nyo, ako, marami akong walang pwedeng puntahan dyan, di. Kaya kumisan po, alam nyo, may mga mayayaman na tao, sa sila pumupunta, doon sa mga bahay ampunan, yung mga ganun pang klaseng institusyon, yung mga ganung klaseng grupo, yung mga may sakit, mga grupo ng mga pare-parehong sakit, mga ospital, doon sila nagbe-birthday. Maganda po yun. Hindi naman yung pagmamayabang yun. Unless na yung puso ng tao nagagawa nun, kasi alam ng Diyos ang laman ng puso mo at ang isip mo eh. Halimbawa, isa kang may pera, ay magdidiwang ako ng birthday doon sa ganito, sa mga bahay ampunan, yung mga mahirap, mga matatanda, makanya, ganyan, mga may sakit, para ako pagpapalain ng Diyos. Iba po yun. Kasi yung isipan mo, magkaiba. Doon sa sinasabi ng Panginoong Yesus. Bagamat sabi niya, pagpapalain ka, pero kapag ikaw ang nagpaplano para lalo akong pagpapalain, pakainin ko na lang yung mga yan. Wala pong yon. Walang ganti doon ng Diyos. Kasi meron kang meron kang ang tawag doon? Paano kaya i-express yun, Yung intention mo, magkaiba sa itinuro ng Panginoong Yesus. Ano po? Pero kung ginawa mo yon nang wala kang iniisip ng anuman, nakapalit pala, kapalit. Basta ginawa mo, ay birthday ko, maghahanda ko, doon ko gagawin, pakakainin ko yung mga, na wala man lang sumagi sa iyong puso at isip, maganda yon. Pero kung pinlano mo, kaya mo gagawin sa mga lugar ng mga PWD o mga senior citizen na may kapansanan, ay iba po yun. Kasi ang takbo ng utak mo iba. Tandaan nyo po yan. Dito sa Biblia, may nagtanong eh. Aanapin ko lang po, sana matagpuan ko, po. Purihin ng Panginoon. Ito, may babasahin na ko rito. Dito sa Mateo 25, 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus, anak ng tao, si Jesus po yan, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32. Titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, yung tupa, ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. 35. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinahinom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. 30. Ako'y ubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. 37.
Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, at aming pinakain, o nauuaw at aming pinainom? 38. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya ubad at aming dinamitan? 39. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit, o nabilanggo, o kayo'y aming dinalaw? 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo ng araw na nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Ayun. Naging matuwid po yung mga taong ito dahil gumawa sila sa kanilang kapwa na wala silang inaasam. Kasi nagtanong sila kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? Kailan ka hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka nagkasakit at amin dinalaw? Kailan ka nabilanggo na kami dumalaw? Ibig sabihin, wala. Gumawa sila na wala silang kamalay-malay. Naging matuwid sila sa paningin ng Panginoon. Tingnan natin yung Lucas 14, balikan natin, ano? Ano pong nakalagay doon? 14 ng Lucas sa 13. Ano po? Subalit kapag ikaw ay maganda, anyayahan mo ang mga mahirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag. 14. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklihan ang ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Yun. Anong sabi ni Jesus do sa chapter 25 ng Mateo? Pumasok na kayo, tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula nang likahin ang sanlibutan o ang daigdig. Yung gumawa sila sa kanilang kapwa, wala silang intensyon na, ay para pagpapalain ako ng Diyos. Wala. Ay ibibless kami ng Diyos. Kasi nagtanong sila, kailan ka namin nakita nagutom, Panginoon? Kailan ka namin nakitang hubad? Ulitin nga natin, ano? Naging matuwid sila dahil sa ginawa nila. Ito po sa verse 40, 37. Mateo 25:37. Sasagot ang mga matuwid. Kita niyo po, naging matuwid sila dahil sa kanilang ito. Panginoon, kailan po ka namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nahuaw at aming pinahinom? Kailan po? 38. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya tubad at aming dinamitan? 39. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit, o nabilanggo at kayo aming dinamitan? Yun ang tanong nila. Kasi po, mula dito sa 33 hanggang 35 ay 36, doon po binanggit yung nagutom ako, pinakain nyo ako, ubad ako, dinamitan, naging dayuhan, pinatuloy nyo ako, nabilanggo, dinalaw, nagkasakit, yung
tinulungan. Kaya nagtanong po, yung ginawa nila pala ay naging katwiran para sa kanila. Anong sabi ni Jesus? Yung ginawa nyo. Ah, sino yung ginawa nyo? Yung mga mahirap, PWD, walang kakayahan. Walang kakayahan, maganda para imbitahin ka rin sa andahan nila. Napakagandang halimbawa po ang tinuro ng Panginoong Yesus. Kaya kung meron ka mang paghahanda, kaibigan, di yun na lang sinabi ng Panginoong Yesus ang susundin mo. Napakaganda. Sipin mo, pakainin mo yung bulag. Sa tingin mo, kailan ka kaya mapapakain ng bulag na yan? Eh, yung sarili niya lang, paano niya pakakainin? Paano kanya ipakakainin din? Di po ba? Yan po yung magandang halimbawa. Sa isang taong mahilig maganda, kapag pinakakain mo lang, yung din nagpapakain sa iyo na mahilig din maganda, wala palang dating yun. Kaya tayo po mga tao, kung maghahanda man kayo, hanapin nyo na po yung mga sinabi ng Panginoong Yesus. Yung mga tao mahihirap. Ayun, saan nyo hanapin yun? Tumingin-tingin lang kayo sa inyong paligid, makikita ninyo. Kaya kung minsan po, meron pong mga mayayaman na mga pamilya, pumupunta sila sa mga simbahan. Kasi po sa simbahan, nandun po yung mga mahirap nagpapalimos. Ano po? Na binibigyan ng pagkain. Wala pong masama doon. Basta ang inyong intention po, lagi ko sinasabi. Kasi alam ng Diyos sa laman ng puso mo. Kung ang intention mo, kaya mo ginagawa yon para gusto mo pang, yan, meron kang hinahangad, inaasam. Wala pong yun, walang bisa yon. Pero kung nagbibigay ka nang wala ka nang inaasam, alam naman ng Diyos yun eh. Kasi alam ng Diyos ang plano mo eh. Lahat ng plano mo, alam ng Diyos. Kaya tumitingin po ang Diyos sa puso at saka sa isip ng tao. Nababasa niya yung isip natin, nalalaman niya laman ng puso natin upang makaiwas tayo na baka pati Diyos lolokohin mo eh. Po, ayag po sa Kanya ang lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, gawin man natin yan sa liwanag, gawin man natin sa dilim yan, lahat po yan nakikita ng Panginoon Diyos. Bakit po? Almighty God siya. Almighty God. Ibig sabihin, walang hanggan ng kapangyarihan ng Diyos. Po? Amen pa, kaibigan. Salamat po, Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa katotohanan na tinuro mo po sa amin sa oras pong ito. Salamat po, mayroong salita ang iyong anak ng aming Panginoong Yesus ng tamang paghahanda ng andahan o salo-salo kung sino ang dapat namin pakainin. Salamat po, Lord Jesus, sa iyong pagbibigay, turo sa iyong panahon na nandito ka po, nagmi-ministeryo ka. Salamat po, Panginoong Yesus. Hallelujah. O mapagpalang Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, na nawa, buksan mo po ang puso't isip namin ng mga nanonood ng bidyong ito. Nawa, kapulutan po nila ng mabuting aral ang iyong salita. Salamat po, Panginoon Diyos. Bless mo po ngayon ang bawat isa nanonood. Kung meron man pong mga kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung meron pong mga sakit, yung pagalingin. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan po, in Christ alone. Po. Yung Kristo po, na kaibigan ko, kaya sabi ko, kaibigan nyo kay Jesus,
Yung Yesus pong totoo na nasa langit. Hindi po yung rebulto Di naman Yesus yung rebulto yun. Ayan. Acts 4:12. Ano po? Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Yan, kaibigan, alam mo na nakangiti na ako. Anong ibig sabihin niyan? Like, and share sa marami. At ano pa? Subscribe na now. Alam niyo po, kesa nagsishare kayo ng iba't ibang nakikita nyo sa social media, baka away ang aabutin nyo. Mas maganda po salita ng Diyos ang inyong i-share sa iba. Malay ninyo, makatulong po kayo. Mabuksan ang isip ng tao pag napanood po nila ang ating tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Amen po ba, kaibigan? Of course, amen. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen. Dito na lamang po ang ating munting video, kaibigan. God bless us all.